Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga po mga kapuntos dyan sa ating nakaantabay sa ating YouTube channel palagi dito sa Punto por Punto. At pasensya na po kayo kung kaninang mga alas 5 hindi ako nakapaglabas ng episode. Yun dahil sa mataas-taas yung brownout dito. Kanina, kagabi pa nag-umpisa. Hindi ko nga natapos tong episode na ito para sana sa alas 5. Yun ay dahil sa biglang nag-brownout. Maraming beses, buti na lang walang live. Dahil nagkataon pa may live. Naku, wala tayong video, no? So, nag-burn out siya kagabi, ulit-ulit, 2 beses siya nag-burn out, and then, sa pangalawa, tuloy-tuloy na siya. At nagbalik ang kuryente, 12:30 ng madaling araw, and then, muli naman nag-burn out ng alas 3 ng madaling araw. Then, muli na namang nagbalik yung kanyang power nung mga alas 6 na ng umaga. So, yun ang hirap dito sa sa Pilipinas hanggang ngayon, brownout pa rin. Akala ko kapag si Marcos na presidente, wala nang brownout. Pero tila yata bahagi din ng ating kultura ang brownout. No? Nakakaingit namang isipin na dun sa ibang bansa, hindi uso yung brownout. Dito, bigla-biglang pinapatay yung kuryente. Pagbalik niya, lakas ng niyang bill. Kaya pinapalaki nila yung ating mga bill ng kuryente, kaya lagi tayong pinapatayan ng kuryente. Kaya sa oras na ito, dito ko na lang po ilalagay yung aking episode kung saan may tatalakayin po tayo. At narito po ang ating topic sa araw na ito. Mayroong concern dito na kapatid natin na mayroon siyang pinapakita na Santo Niño daw na gusto niyang bigyan ng kasi pinagbawal daw to na Santo Niño, no? Ano ko lang, no? Ito, sige, ano ko lang, yan. Sabi ni brother natin, no, kay, sino ba to? Pinida. Yan, si Brother Lop Pinida, sabi niya, ito yung sabi niya, no? Bro, ask ko lang about doon sa Divino, kita ba dyan? O yan, no? Bro, ask ko lang about doon sa Divino Niño sa Colombia. So, Divino Niño sa Colombia. Paki-check, kasi yan yung isang itsura ng ninyo na sinasabi na bawal na bawal. Kasi may simbahan pa rin na yan ang patron po. So, actually ako wala pa akong idea dito Okay, ang ating topic ngayon is about doon sa Divino Niño na nasa ibang bansa. Kasi ito sa ating programa sa Punto por Punto, lagi natin tinuturo dito na yung mga Santo Niño na hindi katulad sa Santo Niño de Cebu ay ibinagbawal ng simbahan. Yan po ay naangkop lamang dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas dahil lalo na kung ang Santo Niño ginawang palaboy. Kasi dito sa Pilipinas naging uso yung mga Santo Niñong palaboy. Kaya na lang halimbawa, Santo Niño na nakadamit pulis, akalain mo may baril pa naman. Oh? Grabing blasphemy yun. Nakadamit pulis na Santo Niño tapos meron pang baril sa tagiliran. And then, meron pang Santo Niño na kulapo.
Ano ba naman yun? Meron ba akong picture no? Tayo ko lang hanapin ha. Kung meron ba akong picture nung Santo Niñong Kulapo? Meron kasi. Meron yata. Teka, double check ko lang yung mga files ko ngayon dito ha. Para malaman natin kung meron ba ako nung Santo Niñong yun. Santo Niño. Oh. Wala rito. Wala yung yung Kulapo. Pero eto, mayroong nakalagay dito. Ayan, oh, tingnan ninyo. Ayan, Santo Niñong Guardia. Ano ba naman yan? Oh. Santo Niñong Guardia. Tingnan nyo mga Santo Niño dito. O yun. Ito naman, parang ano lang, parang yun ang mahirap. Eto, talaga ano nangyari dito? Mukha yata hindi ito yung Santo Niñong turo ng ating simbahan. No? Ito pa. May dala-dala ba namang may dala-dala ba namang bag? Ano kaya laman ng bag nito? Ito naman, naka-green. Huwag kayo bumili ng Santo Niñong green, ha? Dahil yan ay palatandaan ng pampaswerte. Sabi nga ni Rapido, akala ko pampaswerte, bakit pinagbibili? Ha? Kung pampaswerte, kayo na lang ang gumamit. Huwag nyo na lang ipambili. O ipambenta. Pampaswerte daw, bakit daw binibenta? Yun. So, yung mga ganito Santo Niño, pinagbabawal ito ng simbahan. At ito, ano naman nangyari dito? The clothes and base of Santo Niño Palaboy has random design. Tayan na mo. Hindi ito yung Santo Niñong tunay meron pa dito. Para lang buwan ng wika. Oy, ano ba naman to? Baldwin Baptist Rapture Practice Sunday 10:30 AM. Anong Rapture Practice? Ano ba naman to? Ayan, pinagbabawal. Tingnan nyo ha, to. Yan, may dala-dala siyang grapes. At isa naman, may dala-dala namang bag na may mga barya. Ating basahin to, Ang grapes ay sagisag ng buena sa pungsoy. Ayan, hinaluan na. Hinaluan na nila ng Feng Shui. Ang tawag dyan, Santo Niño de la Suerte. Huwag kayong bibili niyan. Huwag kayong magkakaroon yan. Bakit? Dahil hinaluan na yan ng Feng Shui. Feng Shui daw. May halong Feng Shui. Pangalawa, coin purse. Lalagyan ng, sisidlan ng barya. Sagisag ng kasaganahan sa pera. Tingnan nyo? Ginawa ba namang Feng Shui product yung ating Santo Niño? Yan ay malaking blasphemy, mga kaibigan, mga kapatid. Santo Niño de la Pera. Pera. Ito, alam mo ba? Ipinagbabawal ng simbahang Katolika ang mga ganitong imahe ng Santo Niño. Hindi ito pinahihintulutan dahil wala sa katuruan ng Santa Iglesia ang maniwala sa swerte. Tama! Kaya kapag sinabi nyo good luck, sabihin nyo na lang God bless. Yun, no? Good luck. God bless. O sa mga pampaswerte. Yan ha, mga protestante. Hoy, hoy, hoy. Huwag kayong mag-imbento ng kwento, ha? Ito yung aming katuruan. Ibinagbabawal sa amin ang maniwala sa swerte at pampaswerte. Hoy, hoy, hoy. Ha? Tanging sa grasya at awa lamang ng makapangyarihang Diyos dapat kumapit ang lahat ng binyagang Katoliko at hindi sa swerte. Huwag kayong magpaniwala sa mga pampaswerte, Kaya pag ang mga imahe nilagyan ng pampaswerte, huwag nyo nang tangkilikin yan dahil hindi yan ang imahe na tinuturo ng simbahang Katoliko. Though, ay pinagbibintangan ng mga protestante na tayo na meron Diyos-Diyosan, but definitely, hindi naman Diyos sa atin yung mga imahe. Pero pag nilagyan nyo yan ng pampaswerte, parang madadivert ang attention nyo dyan. Nabibili kayo niyan para lang sumuwerte.
Yan ay isang paraan ng idolatry. Ha? Huwag kayong bibili ng mga imahe na pampaswerte. Dahil magiging ano kayo dyan. Parang kumakapit sa dyan yung inyong mga kaluluwa. Kaya huwag nung gawin yan. Hindi gaya ng mga imahe na turo ng ating simbahang Katoliko, maghahatid sa inyong ulirat o sa ating focus doon sa langit. Hindi gaya ng mga ganyan kasi ng imahe, maghahatid sa isip mo patungkol sa swerte. Tataya kaya ako loto. Dahil meron akong Santo Niño de la Pera dito. Tsaka Santo Niño de, de la Suerte. Tataya ako sa loto. Baka ako sakali manalo. Bawal yun. Bawal. At ang tampok dito ni Brother John Ray, ito yung patungkol doon sa sa Divino Niño sa ibang bansa. Ano kaya masasabi ng punto por punto dito? Panoorin natin ulit. Ito yung sinasabi niya, yan. Uy, sorry, ano ba to? Ba't nawala? Text ko sa kanya eh. Ayan, ito. Ito yung ninyo na sinasabi na pinagbawal daw. Ayan. Divino Niño, no? So ako wala pa akong idea dito, kapatid na Lop Pinida, no? Maigi sana si Bro Wendell, kaso si Bro Wendell hindi siya makakasagot ngayon kasi may ubos siya. So siguro bro, itanong natin to next time pagdating ni Bro Wendell, pag pwede na sumagot si Bro Wendell kasi ako wala pa akong idea dito, bro. Ikaw, Bro Angel, may idea ka dito, Bro Angel? Ang Divino Niño, no? Niño de Bogota or the Divine Child. Sabi rito, 28th century's religious wooden statue of the child Jesus originating from Bogota, Colombia. So, sabi rito, the roots of the Divino Jesus shrines date back 1914 when Salesian Father Juan de Rizo claimed to have a vision. So, yes, no, ano siya, while praying in front of a statue of Mary holding the child Jesus. The child Jesus spoke saying, "Take me with you. I want to accompany you in your trip." So, ano po siya, no? Catholic father ang nagkaroon ng vision at pinakita niya yan na Divino Niño Jesus. So, pero ang sabi niya, Bro Angel, no, babalikan ko yung sinabi niya. Itong sinabi niya, Bro Angel, bro, ask ko lang about doon sa Divino Niño sa Colombia. Yes. Sabi niya, paki-check kasi yan yung isang itsura ng ninyo na sinasabi na bawal. Bawal daw ito. Pero marami daw. Kasi may simbahan pa rin na yan ang patron. So ginagamit pa rin to ng ibang simbahan daw. Paano naging hindi ba alam ng simbahan na bawal to? Ano ba? Hindi ko magets. Ako wala pa akong ito eh. Yes, at Edna. Meron na po akong natanong niyan kung yan ay pangalan, yun sa Greenbelt, Santo Niño de Paz, katulad ng itsura niya. Natanong na kay Brother Wendell, pwede yan siya. Pwede yan. So hindi to siya pinagbawal, sister, ate? Hindi, ito, may picture nga siya. Sa Colombia yan, at pari po ang nag-ano niyan, approve yan ng church Father Juan del Rizo claim to have a vision. So nagpakita si Jesus, baby Jesus daw na ganyan ang niya. So ito ba, Bro Angel, na ito yung yung image yan? Yes, ganyan na ganyan. Ito na pwede ko nga sa iyo. Send mo nga sa akin. Sige, send mo. Yes, pakita natin ang original niya, no po. So, sige. Parang ma-sure natin na talagang may ipapakita mo ba diyan, bro? Sige bro. Ipakita natin dito. Oo. So ipakita natin ngayon, yan ang original po. Yan yung nasa ayan. Nasend mo na? Ayan na, meron na. Ayan. Yan nasa baba. So, ito. 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 Nasa baba. Ng picture. Palakyan lang natin. Nasa baba mo, original po yan. Palakiin mo. Yan ang istorya niyan. Ito meron nga. So, ayan, meron nga siya ayan. Ayan the Divino Niño, also known as Divino Niño Bogota or Divine Child Jesus, is 20th century religious wooden statue of the child Jesus originating from Bogota, Colombia. So ganito na lang siguro kapatid na
sino ba yan? Si kapatid na Lop Pineda, no? Kasi sabi ni Ate Edna, okay naman daw yun. Sabi din ni Bro Angel dito, okay din yun. So, baka... Di, tsaka sa ano yan po bro, depende sa lugar. Kasi sa atin, yung pinakitaan naman sa atin, yung talaga sa tingin may hawak na parang maliit na mundo, di ba? At red. So yun, sa lugar nila, ganyan. So siguro depende kung saan sa lugar. Sa Colombia, ganyan ang original nila kung sa Colombia. Ngayon, gagamitin man dito sa atin, kung sa Colombia okay naman yun, siguro nung ginamit dito, galing Colombia yan, inspired by Father, yung itong pari ng Colombia, na approved by the church, approved din po yan kapatid, wala pong problema. Siguro ang nakita kong problem dito kasi sa atin kasi ang ninyo na tinatanggap, yung nakakapa. Yes. Yan kasi ang ninyo na tinatanggap sa atin eh. Kapang na ninyo na nakakapa, tapos green at red lang ang kanyang kapa. Yung ninyo lang na yun. Tapos siguro yung sa Colombia. Sa Colombia, yan yung ninyo na approved sa kanila. Yes, yun nga sabi Kaya hindi pwede sa atin yun kasi bawal kasi sa atin yung parang palaboy. Pero conflict pa rin no kung tutuusin no. So ako wala pa talaga akong idea diyan. Pero sabi naman daw ni Bro Wendell na aprobado 'yan at may binasa rin si Bro Angel na approved din. Siguro kapatid na linawin na lang siguro natin doon sa simbahan na nagbawal. Magtanong tayo doon kung bakit ipinagbawal doon sa simbahan niya. Gayong hindi naman daw 'yun bawal doon sa Colombia. Mas maigi bro, doon mo itanong sa simbahan bro, bakit pinagbawal yun bro? No? Para malinaw, kasi ako wala rin akong idea doon. Pero si Bro Angel, mayroon naman siyang pinakita na okay daw yun. At si Ate Edna din, na galing daw kay Bro Wendell na okay daw yun. No? So yun na lang siguro bro, ang ating pong maibigay na kasagutan. Okay bro, Jando? Okay, thank you. Sa akin naman dito, ang nakuha ko naman higante. Yan. Yan yun. Higante. Tingnan nga bro dyan to. Sobra laki, yun, hanggang tuhod lang yung tao. Yan yung yung sinasabing ninyo bro. Divino ninyo. Yan yun. Meron nga akong laki Ito naman yung nakuha ko rito. Yun ang aking nakuha sa aking ebidensya na malaking divino ninyo, sobrang laki. Okay? So, punta naman tayo dito ngayon sa tanungan portion ulit na naman tayo. ang mga ilang tampok na katanungan sa YouTube channel na hindi nasagot natin sa live. Ito natin bibigyan ng pansin sa mga oras na ito. Dami nila. Sabi ni Remily Tamarion, Bro JD, ask lang po ano ang difference sa friar, monk, and priest. Thank you. Aba, ano daw ang pinagkaiba sa friar, monk, at priest? Okay. Kung gano'n, ating tanungin sa ating kaibigang AI dito. Sabi naman dito ni ChatGPT, yan. Ano ang pinagkaiba sa friar, monk, at priest? Sagot niya, ang mga terminong friar, monk, at priest ay may kanya-kanyang kahulugan sa loob ng konteksto ng Katolisismo na naglalarawan ng iba't ibang uri ng tungkulin at pamumuhay sa relihiyosong komunidad. Friar, ano yung friar? Ang mga friar ay mga miyembro ng mga mendicanting order tulad ng Franciscans, Dominicans o Agustinians. Ang kanilang pamumuhay ay nakatuon sa pag-aalaga sa mga pangangailangan ng mga tao sa lipunan o magitan ng pagtuturo, misyon at iba pang uri ng serbisyo. Ang mga friar ay hindi naninirahan sa isang monasteryo o kumbento, kundi sila ay naglalakbay at nagtatrabaho sa mga komunidad. So, ibig sabihin, ang mga friar po is no permanent address. Monk. Ang mga monk ay mga miyembro ng mga monastikong order tulad ng Benedictines, Cistercians o Trappists. Sila ay karaniwang naninirahan sa isang monasteryo o kumbento. At ang kanilang buhay ay nakatuon sa pagsasagawa ng panalangin,
pagninilay-nilay at mga gawain sa loob ng kanilang komunidad. Ang pamumuhay ng mga monk ay madalas na nakasentro sa mga istrikto at regular na schedule ng pagdarasal at pagganap ng mga espiritual na tungkulin. So, para silang mga Pariseo, no? Stricto sa pagsunod sa kautusan. Ito naman sila, stricto sa mga schedule ng pagdarasal. Sabi, pag sinabi, dasal tayo alas 8 ng umaga, talagang nandun sila, intact sila doon. Priest. Ang mga pari ay mga ordinated clergy na nagtatrabaho sa iba't ibang kapasidad sa loob ng simbahan. Kabilang ang pagdiriwang ng mga sakramento tulad ng misa, pagpapahayag ng kasalanan at iba pang ritual. Hindi lahat ng pari ay mga friar o monk. Maaaring sila rin ay bahagi ng mga diocesan clergy na hindi nakatali sa isang mendicanteng o monastikong order. Ang mga diocesan priest ay nagtatrabaho sa mga parokya at karaniwang hindi naninirahan sa mga monasteryo kundi sa mga bahay-bahay, parokya o mga tahanan sa kanilang mga lugar. Sa madaling salita, ang pangunahing pagkakaiban ay nakasalalay sa kanilang pamumuhay. O monastikong versus mendicante versus parokya. Bakit versus? At ang kanilang particular na misyon sa simbahan at lipunan. So, yun po ang sagot ito ni ChatGPT patungkol dito. Ano pinagkaiba ng friar, ng monk at ang pari. Ang friar ay naglalakad-lakad, nagtatrabaho at nagmimisyon. Hindi sila gaya ng mga pari na nasa kumbento at sa mga monghe na nasa kumbento. Ang mga monghe naman naninirahan sa kumbento at very stricto naman sila sa oras ng pagdarasal, no? Sila yung gumagawa ng mga panalangin, and then yung mga pari naman, sila yung mga nagdadaos ng misa. O yun. So, yan ang pinagkaiba ng friar, monk, at priest. Okay. Sabi naman dito tinan ko lang ha. Okay, John, sabi ni ating basahin to, si Roy Flores. John 14:6 ay maling aral yan. Corrupted verse yan. Kasi si Moses at Joshua hindi nila sinamba si Kristo. Ito sinasabi ko, ayaw ko talaga maging Muslim. Ano? Ayaw ko talaga maging Muslim. Bakit? Bago pa isinilang ang Muslim sa mundo, may aral ng John 14:6. Tapos, nang sila isilang, sabi nila, huwag kayong maniwala dyan, maling aral yan. Kakapanganak mo pa nga lang, sasabihin mo na, maling aral yan, mas nauna yan sa'yo. Diba? Ngayon ganito yan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus Christ. Maling aral ba yan? Tamang aral yan. Ang problema kasi ng mga Muslim, hindi nila matanggap yan. Kaya kayo, mag-Muslim pa rin ba kayo? Ako, ayoko. Ayoko talaga mag-Muslim. Dahil baka matakwil ko rin ang John 14:6 na alam kong hindi ko kayang gawin. Alam ko naman Bakit? Meron namang historical background. There was a certain Jesus of Nazareth nailed to the cross under the order of Pontius Pilate. Sino nag-record yan? Si Tacitus. Hindi yan tipakita. Hindi yan, hindi yan Biblia. Kahit outside the Bible, meron tayong ebidensya. Tingnan ko lang kung meron ba ako record nun. Tingnan ko lang ha. Online. Wala rito yung aking record. Try natin hanapin sa online. Baka atin makita sa online. Tacitus sa kanyang Annals 1544. Basahin nung sinasabi sa Annals 1544. Okay, tipakita si screen. Ito ay hindi ito sa hindi ito sa Bible, hindi ito Christian document. Ito ay Roman historian. Ito.
Ito, tapakita ko sa inyo ha. Ito. Sabi dito, consequently, to get rid of the report, Nero, kasi meron kasing ano dito ating basahin yung sinasabi sa ano ating basahin ng kabuuan yung naturang sinabi ng Roman historian. Such indeed were the precautions of human wisdom. The next thing was to seek means of propitiating the gods. The recourse was had to the Sibylline books, by the direction of which prayers were offered to Vulcanus. So yung mga Romano pala nag-o-offer ng prayer kay Vulcanus, Ceres, and Proserpina. Juno too, pati pala ka Juno, was entreated by the matrons, first in the capital, then on the nearest part of the coast, whence water was procured to sprinkle the fane and image of the goddess. And there were sacred banquets and nightly vigils celebrated by married women. But all human efforts, all the lavish gifts of the emperor and the propitiations of the gods did not banish the sinister belief that the conflagration was the result of an order. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Ibig sabihin pala, yung mga Kristiyano sa Imperyo Romano, sila yung mga kinaiinisan ng mga taga Roma Imperyo dahil sa kanilang abomination. Ano yung kanilang abomination? Hindi nila tinatanggap ang mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on the class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus. Yan si Kristo Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out, not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful in every part of the world find their center and become popular. Sabihin, merong Christus. Christus, from whom the name had its origin, yung pangalang Christian, galing sa pangalang Christus, suffered. Naghirap. So, merong naghirap. May pinersecute, may naghirap. Pero ang mga Muslim nagtuturo, hindi siya pinahirapan. Anong hindi? Ayan na nga Suffered. Sabi ito, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilato. So meron Pontius Pilato nga na nagpa-suffer kay Jesus Christ. At yun is actual na pangyayari. Pero ang Muslim, tuturo mga Muslim, hindi siya kailanman pinako sa cross. Sino yung pinako sa harap ng maraming tao? Oo, may pinako. Pero kamukha niya lang yun. Tingnan nyo. Si Kristo'y naparito upang tuparin ang mga propesya patungkol sa Kanya. Tapos sa isa maling unawa lang ng Muslim, hindi na niya itutuloy yung kanyang mission dito. Kung ating mabasahin niya sa Hebreo 5, Panginoon, ako'y naparito upang tuparin ang mga nakasulat sa balumbon ng aklat patungkol sa akin. Tuparin. Kaya nga sabi niya huwag niyo sa kalaman isipin na ako'y naparito upang itakwil ang kautusan ng mga propeta at ng mga awit. Sabagat ako'y naparito upang tuparin ito. Ano yung kanya tutuparin doon? Yung nasa awit, Isaiah 53.
1 hanggang 7, kung saan ay kanyang iaalay ang kanyang buhay. Tapos sasabihin ng mga Muslim, hindi siya napatay. Nasa kanilang Quran pa. Hindi ako niniwala sa kanilang Quran eh. Yung sinabi ng mga Hudyo, napatay namin ang Mesiyas, bagamat hindi nila napatay ang Mesiyas. Hindi ako naniniwala doon. Unang-una, may mali sa talatang yun eh. Bakit sasabihin ng mga Hudyo, napatay namin ang Mesiyas, unang-una, hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas. Oh. In reality, yung mga Hudyo, yung kalaban ni Kristo, hindi nila matanggap na siyang Mesiyas. Bakit nila sasabihin, napatay namin ang Mesiyas? Doon pa lang, meron ng mali. Hindi ako naniniwala ang Diyos na nagbigay ng Quran. Oh, yun. So, yun ang ating sagot doon sa katanungan nitong si Roy Flores. Hindi pala ito katanungan pala. Ito pala ay isang pahayag. Sabi niya, corrupted verse yan. Hindi corrupted verse ang John 14:6. Hindi corrupted yan. Para lang sa Muslim yan corrupted dahil hindi nila matanggap ang talatang yan. Okay, kasi si Moses at Joshua, hindi nila sinamba si Kristo. Okay, si Moises may hula patungkol sa kanya. Nung panahon ni Moses, hindi pa siya pinapakilala. Paano sasamba hindi nila pala kilala? Ha? Paano sasamba si Moses at Joshua sa hindi pa naman nila alam? Ang ipinahayag kay Moises, magbibigay sa kanila ang Diyos ng isang propetang katulad niya. Pero walang binanggit ang mga anghel kay Moises na yon ay Diyos na anak. Oh, walang binanggit. Ang sabi lang sa Deuteronomy 18, atin na lang basahin, mas maganda na natin ating basahin yung sinasabi sa talata. Okay, ating silipin sa Deuteronomy 18. Ano sabi rito? Ayan, sabi, kaya sa kanila, pipili ako sa kanila ng isang propetang katulad mo. Ayan, katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya mo sasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Itong ipinahayag kay Moises. Magpapadala ang Diyos ng propetang katulad ni Moises. Sino bang katuparan nito? Kasi ang mga Muslim kasi sinasabi nila si Muhammad daw yan. Ano Muhammad? Ang layo naman. Hindi mo pinapanganak si Muhammad, pinaliwanag na ni San Lucas yan. Hoy, hoy, hoy. Ano sabi ni San Lucas? Gawa 3:20. Pinaliwanag na yan niya eh. Ito. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus. Sinong susugo? Si Jesus. Ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya pala hinirang na mula pa noong una. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin nyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang yon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Sa madaling salita, yung hinulaan ni Moises sa Deuteronomy 18:18-19 ay ipinahayag sa kanya isang propeta. Pero, nung si Moises, pagdating sa panahon ni Kristo, nagpakita naman siya kay Kristo. Mateo 17:1 hanggang, ano ba sa 1? Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus.
Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ang tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Tuloy natin. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, niliman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinilang nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi kilala ni na Moises at Elias ang boses na yan. Ha? Natural kilala nila yan. Anong sabi ng boses? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ayan. So, nang banggitin niya ng boses, alam na nila Moises at Elias sino ang kanilang kaharap. Sa tingin mo ba magkikipagmatigasan nyo na huwag sumamba? Wala namang common sense na magsasabi na hindi naman siya sinamba. Wala namang sinasabi dyan na sinamba siya eh. Napaka-kitid naman ng mag-isip. Maliwanag po dyan. May boses. Nagsalita. Bago bumaba si Elias at Moises nagipag-usap kay Jesus, matagal na nilang kasama doon sa kanilang kinaroroonan ng Panginoon. Nakakausap direktamente. Tapos dito, may boses na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Tinitiyak ko sa inyo, kilalanin na Moises at Elias ang boses na ito. At naunawaan nila nang sabihin ng boses, ito ang minamahal kong anak. At tiyak, sigurado ako, 100%, sinamba si Jesus ni na Moises at Elias sa pagkakataong ito. Kung sasabihin nyo, hindi sinamba? Sinamba. Ayaw nyo lang unawain kasi nagmamatigasan kayo. Yun. So, yun ang ating dito sa kanyang katanungan. Ito naman tayo kay Ira, pwede ba tayo kumain ng karne sa Friday? Birthday ni Mama Mary, hehe. Pwede. Basta yung Friday nataon sa mayroong celebration, pwede. Okay, so yan ang ating pagbigay kasagutan sa katanungan. At mamaya-maya konti, balik na naman po tayo, kaya sana hindi mag-brownout out. Yeah, paalam na po sa inyo at kitikis po tayo mamaya. Ay, siya nga pala! Mamayang gabi, palala ko, meron palang debate sa pagitan ko at saka sa isang member ng Seventh-day Adventist kung saan patutunayan niya na ang mga papalo daw ay mga antikristo. Abangan po natin yan mamayang gabi sa punto por punto doctrinal talakayan. Okay? At ang aming aming moderator na pinili niya, si Rayan Fuentes. Maraming salamat po at kita-kits tayo mamaya-maya konti. Bye-bye.